Sa iba pang balita, mahalagang aspeto ang people-to-people ties para sa mas malawak na vision ng Pilipinas at Saudi Arabia sa susunod na 10 taon ayon sa ilang Manila Civic leader. Patuloy ring pinatatatag ng parehong bansang ugnayan pagdating sa innovation at mas pinagtibay na relasyon pagdating sa pagdami ng mga nagnenegosyo at pamumuhunan sa dalawang bansa. Tunghayan ang balita ni Alvin Pelobelio. Halos 3 taon na ang nakalipas mula noong pinagtibay ng Pilipinas at Saudi Arabia ang kooperasyon sa mas malawak na aspeto. Kasabay ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Saudi Arabia, Oktubre ng taong 2023, napagkasunduan sa bilateral meeting ni Saudi Crown Prince at Prime Minister Mohammed bin Salman ang mga kasunduan sa trade and investment, labor cooperation at renewable energy. Nitong taon, patuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan para mapagtibay ang kooperasyon sa ekonomiya at bilateral ties na makakapagbigay ng mas maraming oportunidad na makakapagbenepisyo sa dalawang bansa. Abril ng taong kasalukuyan, nakipagpulong ang delegasyon ng Pilipinas sa pangunguna ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia, Raymond Balatbat, sa Federation of Saudi Chambers of Commerce para sa pagpapalawak ng bilateral na kasunduan. Sa pagbisita naman ni Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guisha sa Saudi, muli nitong pinagtibay ang koordinasyon sa mga private sector sa naturang bansa bilang bahagi ng Saudi Vision 2030. Binigyan din ni Guisha na malaki ang naiambag ng mas pinagtibay na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Saudi dahil sa pagdami ng mga nagnenegosyo at namumuhunan sa dalawang bansa. Bunga aniya ito ng henerasyon ng mga manggagawang Pilipino na nakabase sa Saudi na nakaangkla sa hangarin ng administrasyon na mapalawak pa ang kooperasyon sa ekonomiya at pamumuhunan. Mayroong halos 1 milyong mga Pilipinong nakabase sa Saudi Arabia ayon sa tala ng Department of Migrant Workers. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino.